Sa isang maliit na bayan sa gilid ng probinsya, nakatira si Mang Lando, isang matandang pulubi na araw-araw ay makikita sa tapat ng munisipyo. Ang kanyang buhok ay puti na, magulo at tila matagal nang hindi naalagaan. Ang kanyang mga damit ay luma at halos butas-butas, ngunit sa kabila ng itsura niya, makikita ang kabutihan sa kanyang mga mata. Hindi siya gaya ng ibang pulubi na agresibo sa panlilimos. Tahimik lamang siya, nakaupo sa gilid ng kalsada, may hawak na lata kung saan iniiwan ng mga taong may malasakit ang barya o kaunting pagkain. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi siya nagrereklamo, bagkus ay madalas pa nga siyang magpasalamat kahit kaunting limos lang ang natanggap. Si Mang Lando ay kilala ng halos lahat sa bayan. Maraming taon na rin siyang nakikita sa parehong lugar. Tila naging bahagi na ng tanawin ng munisipyo. May mga bata na lumaki na nakikita siyang nakaupo roon araw-araw. At para sa ilan, naging palaisipan kung bakit siya nagkaganito. May mga bulong-bulungan na dati raw ay may disenteng trabaho si Mang Lando, pero hindi ito kinumpirma ng matanda. Mas pinili niyang manahimik at magpatuloy sa kanyang simpleng pamumuhay, kahit pa yun ay puno ng hirap. Samantala, nasa kabilang dulo ng buhay si Mayor Ricardo, ang kasalukuyang pinuno ng bayan. Si Ricardo ay nasa edad 50, matikas pa rin ang tindig at kilalang malapit sa makapangyarihang mga tao sa probinsya. Sa unang tingin ay mukhang mahusay at masipag na opisyal, ngunit ang mga taga-bayan ay may kanya-kanyang kwento ng kanyang kayabangan at katiwalian. Madalas siyang nakikita na nakasakay sa kanyang mamahaling SUV, nakasuot ng barong na halatang hindi basta-basta, at may kasamang mga bodyguard. Sa mga okasyon, madalas siyang magpamudmod ng kaunting tulong, ngunit kapalit nito ay ang matinding papuri at pasasalamat na hinihingi niya sa publiko. Dumating ang isang araw ng fiesta sa bayan. Ang kalsada ay puno ng palamuti, may mga banderitas na sumasayaw sa hangin, at nagkalat ang mga tao sa paligid upang magdiwang. Sa harap ng entablado, naroon si Mayor Ricardo, kasama ang kanyang mga konsehal at ilang panauhing galing pa sa karatig bayan. Nagsasalita siya tungkol sa kanyang mga proyekto at pagpapabuti raw ng kanilang lugar. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Tila nais niyang ipakita na siya lamang ang may kakayahang magdala ng kaunlaran sa bayan. Habang abala ang lahat sa pakikinig, dumaan si Mang Lando sa harapan ng entablado. Nakayuko siya, hawak ang kanyang lata na halos wala ng laman. Naroon ang kanyang pag-asang baka may magbigay, lalo na't araw ng pista at maraming tao ang nagdiriwang. Sa sobrang hirap ng kanyang buhay, iyon na lamang ang paraan niya upang mabuhay sa bawat araw. Kinangka niyang lumapit kay Mayor Ricardo, umaasang baka makapag-abot ito ng tulong kahit kaunti lamang. Mayor, baka naman po may maibigay kayo. Mahina ngunit malinaw ang boses ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit halatang may kaba rin. Alam niyang hindi basta-basta lapitan ng mayor, ngunit sa oras na yon pinili niyang sumugal. Agad na nagtawanan ang ilang alipores ng mayor. "Hoy, pulubi! Dito ka pa talaga sa harap ni Mayor humihingi?" Sigaw ng isa. Ang mga taong nanunood ay natahimik, napatingin sa kanilang harapan. Ang iba'y nahihiya para kay Mang Lando, habang ang ilan na may nangingiti sa eksenang nagaganap. Napapigil si Mayor Ricardo sa kanyang talumpati. Nakakunot ang kanyang noo, halatang nainis sa ginawang panghihimasok ng matanda. "Ano ba yan? Kahit saan na lang sumusulpot ang mga pulubing katulad mo. Pinapahiya mo pa ako sa harap ng mga tao." Galit na sabi ng mayor, sabay senyas sa mga kasama niyang sunduin si Mang Lando. Ngunit hindi umalis ang matanda. Nanatili siyang nakatayo, mahigpit na hawak ang kanyang lata. "Mayor, kahit piso lang po, pambili lang ng tinapay." Sa halip na kaawaan, lalo lang nag-init ang ulo ni Mayor Ricardo. Ang kanyang mukha ay nagbago.
mula sa formal na pinuno ay naging halatang arogante at mapangmata. "Tumigil ka nga, umalis ka riyan bago ako mainis ng tuluyan," sigaw niya. Ngunit hindi pa rin umaalis si Mang Lando. Marahil dala ng kanyang matinding pangangailangan at gutom. Sa isang iglap, nang makita ni Mayor Ricardo na hindi sumusunod ang matanda, lumapit siya at biglang itinulak ito. Nawalan ng balanse si Mang Lando at muntik nang matumba, ngunit agad siyang nakatayo at muling naglakad papalapit. Ang kilos na iyon ay nagpainit lalo ng ulo ng mayor. At doon, sa harap ng lahat ng taong nakatingin, isang bagay ang nangyari na hindi makakalimutan ng buong bayan. Itinaas ni Mayor Ricardo ang kanyang paa at sinipa ang matanda ng malakas. Bumagsak si Mang Lando sa gilid ng kalsada, hawang ang kanyang tagiliran, habang ang kanyang lata ay gumulong at tumilapon ang iilang baryang laman nipo. Nagulat ang mga tao. May mga napaiyak, may mga napatakip ng bibig, ngunit walang naglakas loob na magsalita. Ang ilan ay tumingin-tingin lang sa isa't isa, pilit na itinatago ang kanilang pagkabigla at galit. Samantala, muling humarap si Mayor Ricardo sa entablado at ipinagpatuloy ang kanyang talumpati na para bang walang nangyari. Para sa kanya, isa lamang itong maliit na insidente na walang saysay. Ngunit sa puso ng mga taong nakakita, nagsimula ng mabuo ang apoy ng pagkamuhi. Ang araw na iyon ang magsisilbing mitsa ng pagbagsak ng kapangyarihan ng isang makapangyarihang mayor at ang panimula ng kwento kung paanong ang isang matandang pulubi ay magbubunyag ng mga lihim na yayanig sa buong bayan. Kinabukasan, matapos ang insidente ng fiesta, hindi pa rin humuhupa ang usap-usapan sa buong bayan, lalo na sa palengke, kung saan karaniwang nagtitipon ang mga tao upang magbenta at mamili. Ang pangunahing paksa ng mga nag-uusap ay ang ginawa ni Mayor Ricardo kay Mang Lando. May ilan na nagkwento kung paano nila nakita mismo ang pagsipa ng mayor sa matanda, habang ang iba na may nagtanong kung may kumuha ng video ng nangyari. Sa mga mata ng mga taong nakasaksi, malinaw ang pamyayari. Isang makapangyarihan at mayamang tao ang walang habas na umapi sa isang mahirap at walang laban na pulubi. Sa isang kanto ng palengke, nag-uusap ang dalawang tinderang si Aling Rosa at Aling Bebang. Nakakaawa talaga si Mang Lando. Wala na nga siyang makain, nasipa pa ng mayor sa harap ng lahat. Ano na lang ang mararamdaman ng isang matanda na ganun ang trato sa kanya? Sabi ni Aling Rosa habang inaayos ang paninda niyang gulay. Sumang-ayon naman si Aling Bebang. Totoo ka dyan, pero mahirap magsalita laban kay Mayor Ricardo. Hawak niya ang mga pulis, pati ang ilang opisyal dito. Baka tayo pa ang mapahamak. Kita ang takot sa kanyang mga mata, dahil alam niya na may ilang tao na dati nang sumubok na umalma, ngunit bigla na lamang nawala ang kabuhayan o kaya'y nagkaroon ng kaso. Habang nag-uusap ang dalawa, dumaan si Boyet, isang tricycle driver na kilalang matapang. Hindi na tama ang ginagawa ni Mayor. Kung hindi tayo magsasalita ngayon, mas lalo siyang lalaki ang ulo. Lahat ng ginagawa niya puro para sa bulsa niya, tapos tayo ang naghihirap. Nakita ko pa kahapon, may kumuha ng video gamit ang cellphone. Siguro kumakalat na yon. Tumingin si Aling Rosa kay Boyet, may halong pag-asa at kaba. Kung may video nga, baka yun ang magpatunay. Pero sana lang may lakas ng loob ang taong kumuha para ilabas yun. Hindi biro ang kalabanin si Mayor Ricardo. Samantala, sa bahay ni Kapitan Turing, barangay kapitan at kilalang kaalyado ni Mayor Ricardo, nagkaroon ng pulong pasama ang ilang konsehal. Kitang-kita ang tensyon sa kanilang mga mukha. Kumakalat ang balita tungkol sa nangyari kahapon. May mga chismis na merong video. Kung totoo yon, malaking problema ito kay Mayor, sabi ng isang konsehal. Gumisi si Kapitan Turing at sumagot, hayaan nyo na. Sanay na si Mayor sa mga intriga. Ang mga tao madaling makalimot.
Pag binigyan ng kaunting ayuda o ipinangakong proyekto, tatahimik din sila. Pero kung may video man, dapat mahanap agad at burahin. Ayaw ni Mayor na magkaroon ng ebidensya laban sa kanya. Sa kabilang banda, si Mang Lando ay nakahiga lamang sa kanyang munting barong-barong sa gilid ng ilog. Masakit pa ang kanyang katawan, lalo na sa tagiliran kung saan siya tinamaan ng sipa ng Mayor. Wala siyang pera para magpagamot, kaya tiniis na lamang niya ang hapdi. Habang nakapikit, naaalala niya ang mga pangyayari kahapon. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o dapat bang magsalita. Sa kabila ng kanyang kahinaan, nararamdaman niya na hindi dapat manatiling tahimik ang nangyari. Lumapit ang isa sa kanyang mga kaibigan, si Nardo, na isa ring pulubi. "Lando, nakita ko lahat. Hindi tama ang ginawa ni Mayor. Alam mo, maraming tao ang nagagalit sa kanya pero natatakot lang magsalita. Kung ikaw mismo ang magsasabi ng totoo, baka magising ang bayan." Napaisip si Mang Lando. Alam niyang may katotohanan ang sinabi ng kaibigan, ngunit alam din niya ang panganib na kaakibat nito. Si Mayor Ricardo ay kilala sa paggamit ng kanyang kapangyarihan upang patahimikin ang mga umaalma. Ngunit sa kanyang puso, nagsisimula ng mabuo ang pagnanais na huwag na muling mangyari ito, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng inaapi. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalakas ang bulungan tungkol sa ginawa ni Mayor Ricardo. May ilang kabataan na nagpakalat ng larawan at video clip sa social media. Unti-unti, dumadami ang nakakakita at nagkokomento. Ang ilan ay nagagalit, ang iba na may takot na baka mapansin ng mga tauhan ng mayor. Ngunit malinaw, hindi na madaling mapigil ang pag-usapan ang nangyari. Isang gabi, naglalakad si Mayor Ricardo palabas ng kanyang opisina nang marinig niya ang dalawang empleyado na nag-uusap. "Grabe, kumakalat na yung video. Kita mo kung paano niya sinipa yung matanda. Hindi ko alam kung paano pa siya makakalusot dito," bulong ng isa. Napahinto si Mayor Ricardo at matalim na tumingin sa kanila. Agad namang nanahimik ang mga empleyado at nagkunwari na abala sa kanilang mga trabaho. Galit na galit si Mayor Ricardo pag-uwi. Sa kanyang isip, iniinsulto siya ng mga tao. "Isang pulubi lang ang kumakalaban sa akin. Hindi ako papayag na sirain ang pangalan ko dahil lang sa walang kwentang matanda," bulong niya sa sarili habang umiigting ang kanyang puot. Ngunit hindi niya alam, habang siya ay abala sa pagtatakip at pagpapanatili ng kanyang imahe, unti-unti nang nabubuo ang tapang sa puso ng mga mamamayan. At higit sa lahat, may isang taong malapit kay Mang Lando ang nagbabalik upang ipakita ang katotohanan at ibunyag ang tunay na pagkatao ng mayor. Ang bayan na minsang natatakot ay nagsisimula ng magising at ang lihim na matagal nang nafatago ay malapit nang lumabas sa liwanag. Habang lalong kumakalat ang balita tungkol sa ginawa ni Mayor Ricardo, mas maraming tao ang nag-umpisang magtanong kung bakit kailangan niyang umabot sa ganoong ka-harsh na aksyon laban kay Mang Lando. Sa bawat kanto ng bayan, sa palengke, sa mga talyer, maging sa simbahan, iyon ang paksa ng usapan. May ilan na nagtatanggol pa rin sa mayor, sinasabing baka mainit lang ang ulo nito noong araw ng fiesta. Ngunit mas marami ang hindi na makapagsawalang kibo. Isang hapon, muling nagpakita si Mang Lando sa tapat ng munisipyo. Mahina pa rin siya, dala ng pananakit ng katawan matapos siyang sipain ng mayor. Pero hindi siya nagpakita ng galit. Tahimik siyang umupo sa kanyang dati ng pwesto at inilapag ang kanyang lata. Ang mga tao na dumadaan ay iba na ang tingin sa kanya ngayon. Kung dati basta-basta lang siyang nilalagpasan, ngayon ay may halong paggalang at awa na ang kanilang mga mata. May ilan pang ang lumapit upang bigyan siya ng pagkain at magtanong kung kumusta na ang kanyang kalagayan. Ngunit kasabay ng mga simpatya ay ang mga mapanuyang tawa mula sa mga tauhan ng mayor. Ayan na naman ang pulubi. Hindi pa nadadala.
Gusto na namang magpakita dito para kaawaan. Wika ng isang bodyguard na dumaan. Ngunit hindi iyon pinansin ni Mang Lando. Tahimik siyang nakatingin sa mga tao, tila iniisip kung ano ang susunod na hakbang na dapat niyang gawin. Dumating ang araw ng lingguhang palengke kung saan mas marami ang tao. Habang abala ang lahat sa pamimili, biglang may isang binatilyo ang sumigaw. May video phone ng ginawa ni Mayor kay Mang Lando. Hinugot niya ang kanyang cellphone at ipinakita sa mga nakapaligid. Kita sa video ang malinaw na eksena, ang pagtulak, ang pagsigaw at ang malakas na pagsipa ng mayor sa matanda. Nagkagulo ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay agad nagtanong kung pwede ba nila kopyahin ang video at ang iba naman nag-umpisang magpahayag ng kanilang galit. Hindi na ito tama. Pulubi man siya, tao pa rin. Walang karapatang apihin ang kahit sino. Sigaw ng isang guro na nakakita ng video. Ang iba naman nagpahayag na dapat ay may hustisya si Mang Lando. Hinagabihan, ang video ay kumalat na sa social media. Sa loob lamang ng ilang oras, libo-libo ang nakapanood nito at nagkomento. May mga tagabayan na sumulat ng kanilang karanasan sa pang-aabuso ng mayor at may mga tao mula sa ibang lugar na nagsabi na hindi dapat palampasin ang ginawa niya. Nagsimula nang dumating ang mga mamamahayag, interesado sa kwento ng matandang pulubi na inapi ng isang makapangyarihang tao. Samantala, hindi mapakali si Mayor Ricardo. Galit na galit siya nang malaman niyang kumakalat na sa internet ang video. Tinawag niya ang kanyang mga tao at iniutos na hanapin kung sino ang nagpakalat nito. Ngunit huli na ang lahat. Nasa kamay na ng publiko ang ebidensya. Kahit burahin man nila sa iilang account, mayroon ng libu-libong kopya na naipasa at naipakalat. Sa isang maliit na tindahan malapit sa ilog, nagtipon ang ilang matatanda at lider ng barangay. Pinag-usapan nila ang maaaring kahinatnan ng pangyayari. Hindi na ito tulad ng dati na basta tatahimik na lang tayo. May ebidensya na ngayon. Hindi na pwedeng ipagkibit-balikat, sabi ni Aling Sion, isang veteranang guro. Tumango ang lahat. Para bang unti-unti nang nagkakaroon ng tapang ang mga tao na matagal nang nanahimik. Habang lumalalim ang gabi, nag-iisa si Mang Lando sa kanyang barong-barong. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga alaala ng nakaraan. Hindi alam ng marami, dati siyang isang guro sa mataas na paaralan. Marami siyang naturuang bata na ngayoy may kanya-kanyang hanap-buhay na. Ngunit dahil sa isang malaking problema sa pananalapi at pagkakaloko sa kanya ng mga taong malapit sa politiko, nawalan siya ng kabuhayan at bahay. Dahil doon, napilitan siyang mamuhay bilang pulubi. Pinikit niya ang kanyang mga mata at napabuntong hininga. Alam niyang ang oras ng pananahimik ay matatapos na. Ang ginawa ni Mayor Ricardo ay hindi lamang simpleng pananakit, kundi simbolo ng matagal lang pang-aabuso sa bayan. Sa kanyang puso, unti-unti nang nabubuo ang tapang na matagal nang natutulog. Sa kabilang panig naman ng bayan, dumating mula Maynila ang isang lalaking matagal nang hindi nakikita roon. Matikas ang kanyang tindig, maayos ang pananamit, at daladala ang bigat ng kanyang propesyon bilang isang abogado. Anak siya ni Mang Lando na si Daniel, na matagal nang umalis ng bayan upang mag-aral at magtrabaho. Nabalitaan niya ang sinapit ng kanyang ama at hindi niya maatim na pabayaan ito. Determinado siyang ipaglaban ang kanyang ama at ibunyag ang manalihim na tinatago ng mayor. Ang kanyang pagdating ay hindi pa alam ng marami, ngunit ito ang magiging mitsa ng isang mas malaking laban. Ang laban na hindi lamang para kay Mang Lando, kundi para sa buong bayan na matagal nang inaalipin ng takot at katiwalian. Unti-unti nang humahanda ang mga tao at ang galit na itinago nila sa loob ng maraming taon ay malapit nang sumabog laban sa kanilang pinuno.
Dumating ang umaga na mas mainit kaysa karaniwan at kasabay nito ay lalo pang uminit ang mga balita tungkol kay Mayor Ricardo. Ang video na kuha ng kanyang pananakit kay Mang Lando ay patuloy na kumakalat. Hindi lamang sa kanilang bayan ito pinag-uusapan, kundi pati na rin sa mga kalapit na lugar. May mga estudyante mula sa unibersidad na nagsimula ng gumawa ng mga post tungkol sa pang-aapi. At ilang lokal na mamamahayag ang pumunta mismo sa bayan upang mag-imbestiga. Ang dating mahirap na boses ng masa ay unti-unting lumalakas at ramdam ng lahat na may malaking pagbabago ng darating. Samantala, dumating na rin sa bayan si Daniel, ang anak ni Mang Lando. Hindi siya basta-basta umuwi noon dahil sa bigat ng kanyang trabaho sa Maynila bilang isang abogado. Ngunit nang makita niya ang video at marinig ang kwento ng mga kababayan, hindi siya mapakali. Agad niyang binitawan ang lahat at bumalik sa lugar na minsang kanyang tinuring na tahanan. Habang sakay siya ng bus na dumadaan sa mga lumang kalsada, hindi maiwasan ni Daniel na maalala ang kanyang kabataan at ang sakripisyo ng kanyang ama. Alam niyang hindi ganito dapat nauwi ang buhay ni Mang Lando. Pagdating niya sa barong-barong ng ama, malapit sa ilog, agad siyang sinalubong ng isang payat, marupok, ngunit nakangiting matanda. "Daniel, anak ko," mahina ngunit puno ng damdaming sambit ni Mang Lando. Agad na lumuhod si Daniel at niyakap ang kanyang ama. Ramdam niya ang panghihina nito, ang butot balat na katawan at ang hapdi ng mga sugat mula sa sinapit sa kamay ng mayor. Hindi napigilan ni Daniel ang maluha. "Pa, ako na ang bahala sa lahat. Hindi na ako papayag na apihin ka pa nila." Nag-usap sila ng matagal. Ibinunyag ni Mang Lando ang kanyang kwento, kung paano siya dating guro, kung paano unti-unting nawala ang lahat dahil sa mga pangakong sinira at mga kasinungalingang itinulak ng mga taong nasa kapangyarihan. Ipinaliwanag niya kay Daniel kung paanong si Mayor Ricardo at ang mga kasamahan nito ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Noon pa man, may mga palatandaan na ng katiwalian at pang-aabuso, ngunit walang naglakas ng loob na magsalita. At ngayong nagkakaroon ng pagkakataon, alam niyang panahon na upang ilantad ang lahat. Habang nakikinig si Daniel, lalo lamang tumitibay ang kanyang loob. Alam niyang hindi simpleng kaso ito ng pananakit, kundi simbolo ng mas malawak na problema sa bayan. "Pa, hindi lang ito laban para sa iyo. Laban ito para sa buong bayan. Panahon na para managot sila." Nang sumunod na araw, dumalo si Daniel sa barangay assembly kung saan naroon din si Mayor Ricardo at ilang konsehal. Ang pagpupulong na iyon ay inaasahan lamang na maging karaniwang talakayan tungkol sa mga proyekto ng barangay, ngunit hindi inaasahan ng lahat na may mas matinding mangyayari. Tahimik na pumasok si Daniel, nakasuot ng maayos na polo at dala ang kanyang mga dokumento. Nang makita siya ng mga tao, nagbulungan ang ilan. Kilala nila si Daniel bilang anak ng pulubi, ngunit alam din nilang abogado na ito ngayon. "Mayor, bago tayo magpatuloy, nais ko lang magsalita." Malakas ngunit mahinahong sambit ni Daniel habang nakatayo sa gitna ng bulwagan. Tumigil ang lahat at napatingin sa kanya. "Ako po si Daniel, anak ni Mang Lando, ang matandang pulubi na inapi ninyo." Agad na nagbago ang ekspresyon ni Mayor Ricardo. Mula sa kumpiyansang ngiti ay naging matalim ang kanyang mga mata. "At ano naman ang pakialam mo rito? Wala kang karapatan na guluhin ang pagpupulong na ito." Malamig na sagot ng mayor. Ngunit hindi nagpatinag si Daniel. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang ilang papeles. "May hawak akong mga ebidensya, hindi lang tungkol sa pananakit ninyo kay Mang Lando, kundi pati na rin sa mga anomalya sa proyekto ng bayan. Ang mga dokumentong ito ay galing sa Commission on Audit
at ilang dating empleyado ng inyong opisina na handang tumestigo laban sa inyo. Nagkagulo ang mga tao. May mga napatakip ng bibig. May mga nagsimula ng magbulungan. Ang mga konsehal ay halatang nagulat at hindi alam ang gagawin. Si Mayor Ricardo naman ay pilit na pinananatili ang kanyang composure, ngunit halata ang pagkabahala sa kanyang mukha. Walang saysay ang mga papel na yan. Puro kasinungalingan lang yan na gawa-gawa ninyo. Depensa niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, may ilang residente ang tumayo. Mayor, kami mismo ang nakakita ng ginagawa ninyo. Matagal na naming tiniis. Pero tama na. Ang ginawa ninyo kay Mang Lando ay hudyat ng lahat ng kasinungalingan ninyo. Sigaw ng isang matandang babae. Sinundan pa ito ng isa pang lalaki. Oo, totoo yan. Pera lang ang nakikinabang kayo. Kami rito, naghihirap pa rin. Ang dating tahimik na bulwagan ay napuno ng galit at sigawan. Ang mga tao na dating natatakot ay nagsimulang magsalita. At ang kanilang pinig ay parang alon na hindi mapipigilan. Si Mayor Ricardo sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng tunay na pagkakaba. Hindi na sapat ang kanyang kapangyarihan upang patahimikin ang lahat. Habang nagkakagulo, nanatiling nakatayo si Daniel sa gitna, matatag at determinado. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Mayor Ricardo. Puno ng tapang at paninindigan. Sa mga sandaling iyon, malinaw na nagsisimula na ang pagbagsak ng isang makapangyarihang tao at ang muling pagbangon ng isang bayan na matagal ng inapi. At si Mang Lando, na tahimik na nakaupo sa gilid, ay napaluha. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa pag-asa na sa wakas ay darating na ang hustisya, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga tulad niyang matagal nang pinagsamantalahan ng iilan. Pagkatapos ng mainit na pagtatalo sa barangay assembly, hindi na napigilan ang mabilis na paggalat ng balita. Ang mga residente na dati natatakot magsalita ngayon ay pila nakahanap ng lakas ng loob dahil kay Daniel at sa mga dokumentong kanyang ipinakita. Ang simpleng bulwagan ng barangay ay naging saksi sa unti-unting pagbubukas ng katotohanan. Ngunit higit pa roon, ito ang naging hudyat ng mas malawak na kilusan laban kay Mayor Ricardo. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magsama-sama ang mga mamamayan upang pag-usapan ang kanilang mga hinaing. Hindi na ito basta tsismisan sa palengke o kwentuhan sa kanto. Ito na ay naging formal na pagtitipon kung saan ang mga tao ay nagsimula ng maglatad ng kanilang mga karanasan sa pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Ang mga magsasaka ay nagsalita tungkol sa pondong para sa irigasyon na hindi kailanmang natuloy. Ang mga kababaihan ay nagkwento tungkol sa mga ayudang ipinangako ngunit hindi dumating. Ang ilan pang dating empleyado ng munisipyo ay naglabas ng mga resibo at dokumento bilang patunay na matagal nang may anomalya. Samantala, si Mayor Ricardo ay hindi mapakali. Sa loob ng kanyang opisina, paulit-ulit niyang pinagmamasdan ang mga papel at balitang dumarating sa kanya. Ang kanyang mga tauhan ay nagsimula na ring magpakita ng kaba. Mayor, hindi na natin kayang pigilan ang mga tao, pati ang media, araw-araw nang nasa labas ng munisipyo. Kahit saan, ang pangalan ninyo ang laman ng balita, sabi ng isa sa kanyang mga konsehal. Galit na itinapon ni Ricardo ang hawak niyang baso sa sahig. Hindi ako papayag na basta na lang ako pabagsakin ng isang pulubi at ng anak niyang abogado. Hindi ako babagsak ng ganito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniisip kung paano niya maipagpapatuloy ang kanyang impluensya. Ngunit sa kaloob-looban niya, unti-unti na rin siyang nakakaramdam ng takot na baka sa wakas ay dumating na ang hustisya na matagal na niyang tinatakasan. Habang lumalala ang sitwasyon, naging aktibo si Daniel sa pakikipag-ugnayan sa mga tao.
Isa-isa niyang kinakausap ang mga residente na may hawak na ebidensya. Hinihikayat silang huwag matakot at ipaglaban ang kanilang karapatan. Sa bawat pagpupulong, nakikita niya ang pag-usbong ng tapang sa mga mata ng mga tao. Para bang ang bawat salita niya ay nagiging apoy na muling nagsisindi ng matagal nang pinatay na diwa ng katarungan sa bayan. Si Mang Lando, kahit mahina na, ay sumasama rin sa ilang pagtitipon. Hindi niya inaasahan na ang kanyang simpleng buhay bilang pulubi ay magiging simula ng ganitong malaking galaw. Sa bawat oras na nakikita niya ang mga tao na nakikinig kay Daniel, napapaluha siya. Anak, hindi ko akalain na darating ang araw na makikita kong muling maninindigan ang ating bayan. Salamat at hindi mo ako iniwan. Mahina niyang wika habang hinahaplos ang braso ng anak. Isang gabi, nagkaroon ng malaking pagtitipon sa plaza. Halos buong bayan ay naroroon, dala ng pagnanais na marinig ang mga susunod na hakbang. Sa entablado, tumayo si Daniel kasama ang ilang matatandang lider at guro. Mga kababayan, matagal na tayong natatakot, matagal na tayong nanahimik, habang ang iilan ay pinagsasamantalahan tayo. Pero ngayon, hawak natin ang ebidensya at higit sa lahat, hawak natin ang boses ng katotohanan. Hindi na ito laban lamang ng aking ama. Ito ay laban nating lahat. Malakas na palakpakan ang sumunod at ang mga tao ay sumigaw ng pagkakaisa. Ngunit hindi rin nagpatinag si Mayor Ricardo. Kinabukasan, nagpa-interview siya sa radyo. Mga kasinungalingan lamang ang lahat ng iyan. Ako ay nanilbihan ng tapat sa ating bayan. May mga tao lamang na gustong sirain ang aking pangalan para sa kanilang pansariling interes. Matigas niyang pahayag. Sinubukan niyang ipakita na kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Ngunit sa bawat salita, ramdam ng mga nakikinig ang kanyang pangamba at pagkapit sa kapangyarihan. Habang patuloy ang mga kaganapan, may isang abogadong kaibigan ni Daniel mula sa Maynila ang dumating upang tumulong. Nagpayo siya kung paano maihahain ang kaso laban sa mayor sa ombudsman at kung paano mas magiging matibay ang kanilang ebidensya. Naging mas organisado ang kanilang pagkilos at hindi na basta emosyon lamang ang sandata ng mga tao kundi konkretong dokumento at testimonya. Dumating ang araw na hindi inaasahan ni Mayor Ricardo. Isang grupo ng mga pulis mula sa probinsya ang dumating sa munisipyo, dala ang warrant of arrest laban sa kanya dahil sa kasong graft at korupsyon. Nagkagulo ang mga tao sa labas habang pinapalibutan ng media ang eksena. Pilit na tumatanggi si Mayor Ricardo. Sumisigaw ng, "Ako ang mayor dito. Walang karapatan kayong arestuhin ako." Ngunit walang nakinig. Sa unang pagkakataon, dahil sa kanya, nakala inaasahan. Ang dating makapangyarihang leader ay nakita ng bayan bilang isang taong takot at desperado. Habang isinakay siya sa sasakyan ng mga awtoridad, nakatayo si Mang Lando sa gilid ng kalsada, hawak-hawak ang lata na dati lalagyan lamang ng barya. Ngayon, tila iyon ay naging simbolo ng kanyang paninindigan. Hindi na siya pulubi sa paningin ng mga tao, kundi isang saksi at inspirasyon ng laban para sa katarungan. Ang kanyang anak na si Daniel ay nasa tabi niya, hawak ang kanyang balikat bilang tanda na tapos na ang kanilang panghihirap at nagsisimula na ang bagong. Dumating ang araw na hindi inaasahan ni Mayor Ricardo. Isang grupo ng mga pulis mula sa probinsya ang dumating sa munisipyo, dala ang warrant of arrest laban sa kanya dahil sa kasong graft at corruption. Nagkagulo ang mga tao sa labas habang pinapalibutan ng media ang eksena. Pilit na tumatanggi si Mayor Ricardo. Sumisigaw ng, "Ako ang mayor dito. Walang karapatan kayong arestuhin ako." Ngunit walang nakinig. Sa unang pagkakataon, ang dating makapangyarihang leader ay nakita ng bayan bilang isang taong takot at desperado.
Habang isinakay siya sa sasakyan ng mga awtoridad, nakatayo si Mang Lando sa gilid ng kalsada. Hawak-hawak ang lata na dati lalagyan lamang ng barya. Ngayon, tila iyon ay naging simbolo ng kanyang paninindigan. Hindi na siya pulubi sa paningin ng mga tao, kundi isang saksi at inspirasyon ng laban para sa katarungan. Ang kanyang anak na si Daniel ay nasa tabi niya, hawak ang kanyang balikat bilang tanda na tapos na ang kanilang panghihirap at nagsisimula na ang bagong kabanata para sa buong bayan. Ang araw na iyon ay nagmarka ng malaking pagbabago. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ng mga tao ang hustisya. At lahat sila ay nakatingin kay Mang Lando at kay Daniel bilang mga simbolo ng katotohanang kahit gaano kaliit o kahina ang isang tao, kapag nagdesisyon siyang magsalita at lumaban, walang makakapigil sa pagbabalik ng katarungan. Mabilis na kumalat sa buong bayan ang balitang inaresto si Mayor Ricardo. Ang mga tao ay hindi makapaniwala na ang isang lider na matagal nang nakaupo sa pwesto na tila walang sino mang makakagalaw ay ngayon ay hawak ng mga pulis at nakapiring sa kapangyarihan. Sa bawat kanto, ito ang paksa ng usapan. May mga nagsabi na ito ang simula ng pagbabalik ng hustisya, habang ang iba namay natatakot pa rin na baka makawala siya at maghiganti. Ngunit malinaw sa lahat, isang pader na matagal nang nakaharang ay unti-unti nang nababasag. Sa barong-barong ni Mang Lando, maraming tao ang dumadalaw. Ang ilan ay nagdadala ng pagkain, ang iba namay nag-aabot ng tulong na kaunting pera, hindi dahil sa awa kundi dahil sa respeto. Ang matandang pulubi na dati nilalampasan lamang ay ngayon naging simbolo ng katapangan. Nakaupo si Mang Lando sa isang lumang bangko. Hawak pa rin ang kanyang lata at nakikinig sa mga tao. Mang Lando, kung hindi dahil sa inyo, hindi namin maipapakita ang totoo. Salamat po, sabi ng isang magsasaka na halos maluha habang nagkukwento ng kanyang naranasang pagdurusa sa ilalim ng pamumuno ni Ricardo. Tahimik lang si Mang Lando habang pinagmamasdan ang mga tao. Sa kanyang puso, hindi siya sanay na siya ang sentro ng atensyon. Ngunit ngayong dumating ang ganitong pagkakataon, alam niyang may dahilan kung bakit pinili ng tadhana na maranasan niya ang lahat ng hirap at pait. Hindi ko naman ginawa ito para sumikat, mahinahon niyang sagot. Ginawa ko lang ang alam kong tama. Ang mahalaga, natututo na tayong tumayo at magsalita. Samantala, si Daniel ay abala sa pagsasaayos ng kaso laban sa mayor. Alam niyang ang pag-aresto ay simula pa lamang. Marami pang proseso ang kailangan at hindi dapat sila magpakampante. Kasama niya ang ilang abogado mula Maynila na kusang tumulong dahil humanga sila sa kwento ni Mang Lando at sa tapang ng bayan. Bawat dokumento ay kanilang pinaghahandaan, bawat testigo ay kanilang pinoprotektahan. Ngunit hindi naging madali ang lahat. May mga natatakot pa rin na magsalita laban kay Ricardo. Takot na baka may natitira pa itong impluensya at maghiganti balang araw. May ilan ding opisyal na patuloy na ipinagtatanggol ang mayor. Sinasabing biktima lamang ito ng politika. Isang gabi, habang naglalakad si Daniel pauwi mula sa isang pagpupulong, may dalawang lalaking hindi niya kilala ang sumunod sa kanya. Mabilis siyang nakaramdam ng kaba, ngunit agad niyang pinakiramdaman ang sitwasyon. Nang maramdaman niyang masyado na silang malapit, huminto siya at hinarap ang mga ito. Kung may balak kayong masama, hindi ako natatakot, mariin niyang wika. Ang dalawang lalaki ay nagtinginan, saka biglang tumalikod at naglakad palayo. Naiwan si Daniel na nagtataka kung galing ba iyon sa mga tauhan ni Ricardo o simpleng pananakot lamang. Sa kabilang dako, si Mayor Ricardo ay nakapiit na sa kulungan. Ang dati niyang kayabangan ay napalitan ng lungkot at pangamba. Sa kanyang selda, paulit-ulit niyan iniisip
kung paano siya humantong sa ganitong sitwasyon. Hindi niya matanggap na ang taong kanyang inapi, isang pulubi, ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Hindi ito matatapos ng ganito, bulong niya sa sarili. Ngunit kahit anong isipin niya, malinaw na wala na siyang hawak sa bayan. Ang mga tao na dati sunod-sunuran sa kanya ay ngayon nagkaisa laban sa kanyang mga kasalanan. Habang nagpapatuloy ang mga paglilitis, mas lalong nagiging matatag si Mang Lando. Bagaman mahina na ang kanyang katawan, araw-araw siyang dinadalaw ni Daniel upang ipaalala sa kanya na hindi na siya nag-iisa. Pa, ang laban natin ay hindi lang laban mo, laban ito ng lahat. At kahit ano pa ang mangyari, hindi na ako aalis sa tabi mo, wika ni Daniel habang hawak ang kamay ng kanyang ama. Napangiti si Mang Lando. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang taon ng pamumuhay sa lansangan, naramdaman niyang muli na siya'y may silbi at may lakas. Maging ang mga kabataan ay nakilahok sa pagkilos. Nagkaroon ng mga mural sa bayan kung saan ipininta si Mang Lando bilang simbolo ng pag-asa. Ang kanyang larawan na dati hindi pinapansin ay ngayon nakikita sa mga pader bilang tanda ng isang kilusan laban sa katiwalian. Sa mga klase ng mga guro, ginagamit nilang halimbawa ang kanyang kwento upang turuan ang mga estudyante na huwag matakot magsalita sa harap ng mali. Sa isang misa, binanggit ng pari ang pangalan ni Mang Lando sa kanyang homilya. Ang ating kapatid na si Mang Lando ay patunay na kahit gaano man kaliit o kahina ang isang tao, kapag pinili niyang ipaglaban ang tama, kayang gisingin ang buong bayan. Ang mga tao ay napaluha at sabay-sabay na pumalakpak, tanda ng kanilang pagkilala. Ngunit sa gitna ng lahat ng papuri at pagkilala, nanatiling mapagpakumbaba si Mang Lando. Hindi niya itinuring ang sarili bilang bayani. Para sa kanya, siya ay isang simpleng tao lamang na tumayo para sa kanyang karapatan. Ang lahat ng pagkilos ay pagtutulungan ng mga tao ang tunay na bayani sa kanyang paningin. At habang patuloy ang laban sa korte at ang pagbubukas ng mas marami pang katiwalian, malinaw na ang simula ng pagbagsak ni Mayor Ricardo ay nagbunga ng bagong pag-asa para sa bayan. Ang mga tao ay natutong magkaisa, magsalita at kumilos. At sa gitna ng lahat, si Mang Lando, ang matandang pulubi na minsan ay sinipa at hinamak, ay nanatiling matatag, nagsisilbing alaala na ang hustisya, gaano man katagal, ay darating at darating din sa tamang oras. Habang patuloy ang kaso laban kay Mayor Ricardo, unti-unting lumalakas ang loob ng mga tao. Ang mga testigo na dati nagdadalawang isip ay nagsimulang lumantad. Ang mga dating kawani ng munisipyo na tinanggal ng walang dahilan ay nagbigay ng kanilang mga salaysay. May mga magsasakang naglabas ng matagal nang nakatago nilang dokumento tungkol sa mga proyektong hindi kailanmang natuloy. Ang lahat ng ito ay unti-unting nagbuo ng matibay na pader ng ebidensya laban sa dating mayor. Sa bawat pagdinig, lalo lamang lumalabas ang kalabisan at kasakiman ni Ricardo. Sa bawat hakbang ng paglilitis, naroon si Daniel. Matatag siyang nakaupo sa harap, kasama ang kanyang ama. Kahit mahina na si Mang Lando, pilit pa rin niyang dinadalo ang mga pagdinig upang ipakita na hindi siya natatakot. Ang kanyang presensya ay nagsilbing inspirasyon sa lahat, na kahit sino pa man ang umapi sa kanya, nananatili siyang nakatindig at handang humarap sa katotohanan. Sa mga mata ng tao, ang matandang pulubi ay hindi na pulubi lamang, kundi simbolo ng tapang at pag-asa. Samantala, sa kulungan, si Mayor Ricardo ay lalong nagiging balisa. Ang kanyang mga abogado ay paulit-ulit na nagsisikap na makahanap ng butas upang iligtas siya. Ngunit sa dami ng ebidensya at sa lakas ng boses ng bayan,
Tila hindi na nila kayang baliktarin ang sitwasyon. Madalas ay tahimik lamang si Ricardo, nakatingin sa kawalan, iniisip kung paano siya nawalan ng lahat. Ang kanyang kayabangan at pagmamataas ay napalitan ng panghihinayang. Ngunit sa halip na aminin ang kanyang pagkakamali, patuloy niyang sinisisi ang lahat, lalo na si Mang Lando, na para bang ito ang sumira ng kanyang mundo. Sa bayan, nagpatuloy ang pagbabago. Ang mga residente ay nagsimulang magkaroon ng tiwala sa kanilang sarili. Ang mga kabataan ay naging mas aktibo sa pagtulong sa mga proyekto ng komunidad. Nagkaroon ng mga talakayan tungkol sa kung paano nila maitataguyod ang isang pamahalaan na tapat at makatarungan. Ang mga dating takot na magsalita laban sa katiwalian ay ngayon nagsisilbing mga lider ng bagong kilusan para sa pagbabago. Si Daniel ay naging mahalagang bahagi ng pagbabagong ito. Bukod sa paglaban sa korte, tumutulong siya sa pagpapayo sa mga tao tungkol sa kanilang karapatan. Sa mga pulong, nakikita siyang nakikipag-usap sa mga magsasaka, sa mga tindera sa palengke, at sa mga estudyante. Hindi dapat natatapos sa paglilitis ang laban na ito, madalas niyang sinasabi. Kailangan nating siguruhin na ang susunod na lider ay magsisilbi, hindi mga abuso. Habang lumalalim ang kaso, nagkaroon ng isang malaking pagpupulong sa plaza. Lahat ng sektor ay naroon, mga guro, magsasaka, kabataan, at maging ang ilang dating opisyal na nagsisisi sa kanilang pananahimik. Sa gitna ng pagtitipon, muling tumayo si Mang Lando. Bagamat mahina na ang kanyang boses, lahat ay natahimik upang makinig. Mga kababayan, wika niya, hindi ko hinangad na maging sentro ng laban na ito. Ako'y isang simpleng tao lamang. Pero natutunan ko na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magbago ng ating bayan kung tayo'y magtutulungan. Ang sakit at gutom na pinagdaanan ko ay hindi ko na nais maranasan ng iba. Kaya sana ipagpatuloy ninyo ang laban, hindi lamang para sa akin, kundi para sa mga anak ninyo at sa susunod pang henerasyon. Nabayak ang marami sa kanyang mga salita. Ang mga tao ay sabay-sabay na pumalakpak at sumigaw ng pagkakaisa. Sa gabing iyon, higit pang tumibay ang kanilang loob na hindi na sila papayag na bumalik sa dating kalakaran ng pang-aabuso at pangumurakot. Ngunit hindi rin nawala ang banta. May mga natitirang tauhan ni Ricardo na lihim na nagbabalak na hadlangan ang pag-usbong ng kilusan. May mga balitang kumalat na maaaring subukan nilang takutin ang mga testigo o sirain ang reputasyon ni Daniel. Ngunit sa halip na umatras, lalo pang naging matatag ang mga tao. Ang bawat pagbabanta ay tinutugon nila ng pagkakaisa. Sa gitna ng lahat ng ito, si Daniel ay madalas maglaan ng oras kasama ang kanyang ama. Minsan, habang nakaupo sila sa gilid ng ilog, nag-usap silang dalawa. Pa, wika ni Daniel, kung hindi ka nagtiis at nagpatuloy, wala tayo rito ngayon. Ikaw ang dahilan kung bakit nagising ang bayan. Ngumiti si Mang Lando, pinisil ang kamay ng anak, at marahang sumagot. Hindi anak, ikaw ang dahilan. Kung hindi ka bumalik at lumaban, baka hanggang ngayon ay ulubi pa rin ako sa gilid ng kalsada at takot ang lahat. Tayong dalawa at ang buong bayan ang dahilan kung bakit nabising ang lahat. Muling sumiklab ang pag-asa sa kanilang mga puso. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang nagiging malinaw na hindi na mababalik ang dati. At habang papalapit ang araw ng desisyon sa korte, lahat ay nakatingin kay Mang Lando at kay Daniel, naghihintay ng hustisya at ng bagong umaga para sa kanilang bayan. Habang papalapit ang araw ng paglilitis, lalong tumindi ang tensyon sa buong bayan.
Ang bawat tao ay may kanya-kanyang inaasahan, may ilan na sabik na makita ang hustisya at may iba namang nag-aalinlangan kung totoo bang may magbabago. Ang mga balita tungkol sa kaso ni Mayor Ricardo ay palaging laman ng radyo at pahayagan. Ang dating maliit na kwento tungkol sa isang pulubi at isang tiwaling mayor ay umabot na hanggang sa ibang probinsya. At maraming tao ang humahanga sa papang na ipinakita ni Mang Lando at ng kanyang anak na si Daniel. Sa mga panahong ito, si Daniel ay halos hindi na nagpapahinga. Araw-araw siyang nakikipagkita sa mga testigo, sinusuri ang mga dokumento at inihahanda ang bawat detalye para sa korte. Alam niyang mahirap kalabanin ang taong matagal nang nakaupo sa kapangyarihan, lalo pat may impluwensya pa rin si Ricardo sa ilang koneksyon sa gobyerno. Ngunit sa kabila nito, hindi siya natinag. Alam niyang ang laban na ito ay hindi lang para sa kanyang ama, kundi para sa buong bayan. Samantala, si Mang Lando ay nananatiling payapa ngunit puno ng pag-iisip. Kahit mahina ang katawan, lagi pa rin siyang nakikisama sa mga pagtitipon at nagdarasal sa simbahan tuwing gabi. Sa kanyang paningin, hindi siya bayani kundi isang simpleng tao na natutong magsalita nang hindi na kinaya ng kanyang konsensya ang pananahimik. Ngunit alam din niyang ang lahat ng ito ay may kapalit. Ang panganib hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa kanyang anak. Minsan, kinausap niya si Daniel. "Anak, baka masyado ka nang nasasangkot dito. Ayokong mapahamak pa dahil sa akin." Ngumiti si Daniel at mahinahong sumagot, "Pa, hindi ito tungkol sa panganib. Kung natatakot tayo, mananalo sila. Kung lalaban tayo, may pag-asa ang lahat. At hindi kita iiwan." Dumating ang araw ng pagdinig na pinakahihintay ng lahat. Sa harap ng korte, dagsa ang mga tao, ilang residente, mga kabataan, at maging ang media mula sa labas ng bayan. Sa unang pagkakataon, ang tinig ng mamamayan ay narinig sa isang lugar kung saan ang hustisya ay dapat ipatupad. Sa loob ng silid, nakaupo si Mayor Ricardo, nakayuko at tila hindi makatingin sa sinuman. Wala na ang dating kumpiyansa at yabang. Sa tabi naman niya ay ang kanyang mga abogado na halatang nahihirapan na ring ipagtanggol siya. Tumayo si Daniel at nagsimulang magsalita. Mahinahon ngunit mariin ang kanyang tinig. Ipinakita niya ang mga dokumento mula sa Commission on Audit na nagpapatunay ng nawawalang pondo. Isa-isang tumayo ang mga testigo, isang guro na nagsabing hindi kailanman dumating ang pondong para sa paaralan, isang magsasaka na nagpatunay na ninakaw ang pondo para sa patubig, at isang dating empleyado ng munisipyo na nagkwento kung paano sila pinipilit manahimik kapalit ng pera. Ang bawat salaysay ay parang sibat na tumatama kay Ricardo, at ang mga tao sa loob ng korte ay hindi napigilan ng bulungan at ang kanilang pagsang-ayon. Nang dumating ang oras para magsalita si Mang Lando, lahat ay natahimik. Mabagal siyang tumayo. Hawak-hawak ang kanyang tungkod. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. "Ako po si Lando, isang pulubi na inyong nilapastangan. Ang katawan ko'y pinahina ng gutom at hirap, pero ang pagkatao ko ay hindi ninyo kayang tapakan. Matagal kong tinanggap ang pang-aapi, ngunit hindi ibig sabihin nito ay wala akong karapatan. Ako'y isang tao rin na may dignidad, at kung ako'y isang pulubi man lamang sa inyong paningin, tandaan ninyo, hindi kailanman maitatago ang kasalanan ninyo sa harap ng Diyos at ng bayan." Nagpalakpakan ang mga tao sa loob ng korte, bagay na agad pinatahimik ng hukom, ngunit halata na ang damdamin ng lahat ay pumanig kay Mang Lando. Sa kabila ng kahinaan ng kanyang katawan, nakita nilang may lakas pa rin siyang magpahayag ng katotohanan. Samantala,
Si Ricardo ay napilitang magsalita nang siya'y tanungin ng hukom. Subalit sa halip na magpakumbaba, patuloy niyang idiniin na siya'y ay biktima lamang ng politika at paninira. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Ako ay nagsilbi sa bayan at sila'y nagpapasalamat noon. Ngayon, bigla na lang nila akong tatalikuran, sigaw niya habang nanginginig. Ngunit imbes na makuha ang simpatiya ng mga tao, lalo lamang silang nagalit. Ang kanyang galit at pagtanggi ay lalo pang nagpatibay ng kanilang paniniwala na siya'y may kasalanan. Sa labas ng korte, naghintay ang mga tao hanggang matapos ang pagdinig. Nang lumabas si Daniel at si Mang Lando, sinalubong sila ng palakpakan at sigawan ng suporta. Hustisya, hustisya ang sigaw ng lahat. Ramdam ni Daniel ang bigat ng responsibilidad, ngunit higit pa roon ay ang lakas ng loob na ibinibigay sa kanya ng mga tao. Pag-uwi nila sa kanilang barong-barong, napaupo si Mang Lando at tumingin sa anak. Daniel, hindi ko akalaing darating ang araw na makikita kong magkaisa ang bayan. Sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko, ito na ang pinakamagandang gantimpala. Napangiti si Daniel at yumakap sa kanyang ama. Pa, magsisimula pa lang tayo at hindi na nila kailanman kayang ibalik ang takot sa ating bayan. Sa gabing iyon, habang ang buong bayan ay nakahinga ng maluwag matapos ang isa na namang mahalagang hakbang, ramdam ng lahat na papalapit na ang sandali ng hustisya. Hindi pa tapos ang laban, ngunit malinaw na hindi na matatalo ang boses ng katotohanan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mang Lando ay nananatiling nakaupo sa kanyang bangko, tahimik na nakatingin sa langit, nagdarasal ng pasasalamat na kahit sa huli ng kanyang buhay, nasaksihan niyang may saysay pa rin ang kanyang pagkatao. Makalipas ang ilang linggo, mula nang magsimula ang pagdinig, lalong nabing malinaw sa mga tao ang lawak ng kasalanan ni Mayor Ricardo. Ang mga dokumento at testimonya na iniharap ni Daniel ay nagsilbing matibay na ebidensya na hindi na kayang pasubalian ng mga abogado ng dating mayor. Isa-isang lumantad ang mga taong matagal nang natakot at sa bawat paglabas nila ay mas lalo lamang lumalalim ang sugat ng katotohanang nilikha ni Ricardo sa kanyang pamumuno. Ang mga proyekto para sa mga paaralan, mga irigasyon at mga daan na dapat ay nakatulong sa bayan ay napunta lamang sa kanyang bulsa at sa kanyang mga kasamahan. Sa bayan, ramdam ang pagbabago. Kung dati puro bulungan lamang ang usapan tungkol sa katiwalian, ngayon ay hayagan na itong tinatalakay sa mga pagtitipon. Ang simbahan, ang palengke at ang plaza ay naging sentro ng diskusyon. Ang mga tao'y mas may tapang nang ipahayag ang kanilang hinaing. Para bang nagising sila mula sa isang mahabang isang araw, nagpasya ang mga residente na magdaos ng isang malawakang pagtitipon sa harap ng munisipyo. Halos lahat ay dumalo, mga estudyante, guro, magsasaka at mga tindera. Bitbit nila ang kanilang mga plakard na may nakasulat na hustisya para sa bayan at walang mahirap, walang mayaman, lahat ay may karapatan. Sa entablado, muling tumayo si Daniel upang magsalita. Mga kababayan, ang laban natin ay hindi lamang laban para sa nakaraan. Ito ay laban para sa kinabukasan ng ating mga anak. Hindi na tayo pwedeng magpabulag at magpatali sa takot. Ngayon, malinaw na ang boses ng bayan ang pinakamalakas na sandata laban sa katiwalian. Nagpalakpakan at nagsigawan ang mga tao sa pagsang-ayon. Sa gitna ng pagtitipon, pinilit ni Mang Lando na dumalo kahit nanghihina ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang inakay ng ilang kabataan upang makaupo sa gitna ng entablado. Nang siya'y magsalita, nagningning ang kanyang mga mata kahit pamalabo na ang kanyang paningin. Ako ay isang pulubi, wala akong ari-arian, wala akong pera at wala akong kapangyarihan. Pero nakita ko na kahit ang pinakamahina ay may tinig na kayang yumanig sa buong bayan.
Ang ginawa ni Ricardo sa akin ay hindi lamang pananakit sa isang tao, kundi pang-aalipusta sa ating lahat. Pero ngayon, hindi na ako nag-iisa. Nandito kayong lahat at kayo ang patunay na ang katotohanan ay hindi kayang talunin ng kasinungalingan. Napaluha ang maraming tao sa kanyang mga salita. Ang ilan ay lumapit at niyakap siya, tanda ng kanilang pasasalamat at pagkilala. Sa gabing iyon, ang plaza ay napuno ng awit at dasal. Para bang isang bagong yugto ang nagsisimula at lahat ay nakaramdam ng pag-asa. Ngunit sa kabilang dako, si Ricardo ay patuloy na nakakulong. Sa loob ng selda, hindi siya mapakali. Hindi siya makatulog sa gabi at madalas ay napapailing habang paulit-ulit na binubulong sa sarili. Hindi ako dapat natatalo. Ako ang may hawak ng bayan na ito. Ngunit wala na siyang magawa. Ang kanyang mga dating kaalyado ay isa-isang naglayuan at ang ilan ay nakipagtulungan pa upang mailigtas ang kanilang sarili. Ang kayamanang inipon niya mula sa kasakiman ay unti-unti na ring kinaaltas ng mga kaso. Isang araw sa korte, dumating ang mga taga-ombudsman at nagsabing tuluyan ng makakasuhan si Ricardo, hindi lamang ng graft at corruption, kundi pati na rin ng physical assault laban kay Mang Lando. Nang marinig ito, napatungo si Ricardo at napaluha, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa katotohanang hindi na niya maibabalik ang dati niyang kapangyarihan. Ang taong kanyang minamaliit, isang pulubi, ang siyang nagbukas ng lahat ng butas na kanyang pinakasan. Pagbalik sa bayan, nagdaos ng isang misa ng pasasalamat. Ang simbahan ay napuno ng mga tao na sabay-sabay na nagdarasal para sa tagumpay ng katotohanan. Sa homilya ng pari, sinabi niya, "Tingnan ninyo ang ating kapatid na si Mang Lando. Wala siyang material na kayamanan, ngunit siya ang nagbigay ng pinakamahalagang payamanan sa bayan, ang tapang at ang katotohanan. Ang kanyang paghihirap ay hindi nasayang dahil ito ang naging binhi ng pagbabagong ating tinatamasa ngayon." Habang nakauo si Mang Lando sa harap ng altar, hawak ang kanyang lumang lata, hindi niya maiwasang mapaluha. Sa loob ng maraming taon na siya'y nilampasan, tinawanan at hinamak, ngayon ay nakikita niya ang kabaligtaran. Ang parehong mga tao na dati hindi siya pinapansin ay ngayon lumalapit upang humalik sa kanyang kamay at magsabi ng pasasalamat. Si Daniel naman ay patuloy na nakikipaglaban para sa kaso, ngunit sa kanyang puso, alam niyang lampas na ito sa usaping legal. Ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaisa ng mga tao at ang pagbabalik ng kanilang boses. Minsan, habang magkasama sila ng kanyang ama sa labas ng simbahan, sinabi niya, "Pa, kahit ano pa ang maging desisyon ng korte, alam kong nanalo na tayo, dahil ang bayan ay gising na." Ngumiti si Mang Lando at sumagot, "Oo anak, at iyon ang pinakamatamis na tagumpay. Sa mga araw na iyon, ang bayan ay tila muling isinilang. Ang dating katahimikan na puno ng takot ay napalitan ng masiglang pag-asa. Ang mga tao ay nagsimula ng mag-usap tungkol sa mas malinis na eleksyon at mas tapat na pamumuno. At sa gitna ng lahat ng ito, ang pangalan ni Mang Lando ay hindi na lamang pangalan ng isang pulubi, kundi ng isang tao na nagpabago sa kasaysayan ng kanilang lugar. Habang tumatagal, mas lalong tumitibay ang paninindigan ng bayan laban kay Ricardo. Ang mga tao ay hindi na natatakot, bagkus ay nagsimulang magsama-sama upang maglatag ng mga plano para sa kanilang kinabukasan. Ang mga kabataan ay nag-organisa ng mga grupo upang mangalap ng impormasyon tungkol sa tamang pamamahala at ibinabahagi nila ito sa kanilang mga barangay. Ang mga magsasaka at tindera naman ay nagtutulungan upang magkaroon ng pondo para sa mga proyekto na matagal nang pinabayaan ng lokal na pamahalaan. Sa bawat kanto,
May makikitang mga tao na nag-uusap tungkol sa pagbabago. Si Daniel ay patuloy na gumagalaw, hindi lamang sa korte kundi sa labas din ito. Siya ang naging tulay ng bayan sa mas mataas na antas ng gobyerno. Sa pamamagitan niya, nakapagsumite ng mga panukala at reklamo ang mga tao sa mga ahensya na may kakayahang mag-imbestiga at magpatupad ng batas. Sa tuwing siya ay bumabalik sa bayan mula sa Maynila, laging may naghihintay na mga tao upang kamayan siya at magpasalamat. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, dala niya ang bigat ng responsibilidad at ang pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang ama. Samantala, si Mang Lando ay patuloy na nagsilbing haligi ng inspirasyon. Madalas siyang bisitahin ng mga kabataan at pinakikinggan ang kanyang mga kwento tungkol sa pagtitiis at pagbangon. Para sa kanila, ang isang matandang pulubi na minsang hinamak ay ngayon naging simbolo ng tunay na dignidad. Kahit mahina na ang kanyang katawan, lagi niyang inuulit sa mga nakikinig, ang tapang ay hindi nasusukat sa lakas ng braso, kundi sa tibay ng puso. Ngunit hindi naging madali ang lahat. May mga gabi na may mga hindi kilalang tao na umiikot sa bayan, nag-iiwan ng pananaot sa ilang residente. May mga testigo ring nakatanggap ng liham na nagbabala na huwag na silang magsalita sa korte. Nang makarating ito kay Daniel, agad niyang kinausap ang mga tao at pinayuhan silang huwag panghinaan ng loob. Ang banta ay tanda lamang na natatakot sila. Ibig sabihin, tayo ang nasa tama. Huwag tayong titigil. Mariin niyang sinabi. Ang ganitong paninindigan ay nagpatibay sa loob ng lahat. Habang lumalapit ang araw ng paglilitis na magbibigay ng pasya, ramdam ng lahat na ito na ang pinakamahalagang yugto. Ang plaza ng bayan ay muling napuno ng mga tao na nagdadasal at nag-aalay ng kandila. Ang kanilang pag-asa ay hindi lamang nakasalalay sa mga dokumento at testimonya, kundi sa paniniwala na ang katotohanan ay hindi matapalo ng kasinungalingan. Si Mang Lando, habang nakaupo sa gilid, ay marahang napaluha sa nakikita. Ang mga tao na dati nag-iiwas ng tingin sa kanya ay ngayon lumalapit upang ipakita ang kanilang pagmamahal at suporta. Sa puso ni Daniel, alam niyang malapit na ang tagumpay. Ngunit higit pa sa pagkapanalo sa kaso, ang nakikita niyang pagbabago sa puso ng bawat tao ang siyang pinakamahalagang bunga ng kanilang laban. Ang dating bayan na alipin ng takot ay ngayon isang bayang muling natutong manindigan. Dumating ang araw ng pinakamalaking pagdinig at halos buong bayan ay nakatutok dito. Ang mga tao ay maagang nagpunta sa korte, ilan ay nakatayo lamang sa labas, umaasang maririnig ang hatol. Ang hangin ay mabigat at puno ng kaba. Ngunit naroon din ang pananabik na matapos na ang mahabang panahon ng paghihintay. Sa loob, tahimik na nakaupo si Ricardo. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pagod at pangamba. Hindi na siya ang dating mayabang na lider na sanay magdikta sa lahat. Ngayon ay isa na lamang siyang taong humaharap sa mga kasong hindi niya kayang takasan. Isa-isang iniharap ng korte ang mga ebidensya laban sa kanya. Naroon ang mga dokumento ng nawawalang pondo, ang mga testigo na nagpatunay ng katinalian, at ang video kung saan malinaw na makikita ang pananakit niya kay Mang Lando. Habang muling ipinapakita ang video, napayuko ang mga tao at ang ilan ay napapailing. Sa kabilang banda, si Mang Lando ay nanatiling nakaupo, hawak-hawak ang kanyang tungkod. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Tanging katahimikan at pagtanggap na lamang, ngunit dama ng lahat na ang kanyang dignidad ay mas matibay pa kaysa sa dati. Tumayo si Daniel upang ibigay ang huling pahayag. Malinaw at matatag ang kanyang tinig nang sabihin, ang kasong ito ay hindi lamang laban ng isang pamilya, kundi laban ng buong bayan. Ang ginawa ng nasasakdal ay hindi lamang paglabag sa batas, kundi pagyurak sa dangal ng lahat ng mamamayan. Naway magsilbing paalala ito na ang sinumang aabuso ng kapangyarihan ay may hangganan at darating ang oras ng paniningil. Tahimik ang lahat habang nakikinig. At nang matapos siya,
ay maririnig ang mahinang bulungan ng pagsang-ayon mula sa mga tao. Sa kabilang panig, pinilit ni Ricardo na magsalita. Pilit niyang ipinagtanggol ang sarili, sinasabing lahat ng ito ay gawa-gawa lamang upang siya'y siraan. Ngunit tila wala nang nakikinig. Ang kanyang tinig ay nauwi sa pag-iyak at pagmamakaawa, bagay na hindi na nakapagpabago ng isip ng mga tao at ng mga hukom. Sa loob ng maraming taon na siya ang may hawak ng kapangyarihan, ngayon ay siya naman ang walang magawa kundi harapin ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Nang dumating ang oras ng hatol, lahat ay napatigil. Ang hukom ay mahinahong nagbasa ng desisyon. Si Ricardo ay napatunayang guilty sa mga kasong graft, corruption at physical assault. Siya ay haharap sa mahabang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Sa sandaling iyon, umalingangaw ang palakpakan at sigawan ng mga tao sa loob at labas ng korte. Para bang nabunutan sila ng tinik at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, tunay nilang naramdaman ang hustisya. Habang inilalabas si Ricardo ng mga pulis, nakayuko itong umiiyak. Hindi niya magawang tumingin kanino man, lalo na kay Mang Lando. Samantala, si Mang Lando ay marahang pumikit at mula sa kanyang mga mata ay dumaloy ang luha. Hindi luha ng pait, kundi luha ng ginhawa. Tumingin siya sa anak niyang si Daniel at mahina ngunit may ngiti niyang sinabi, "Tapos na anak, wala nang mas hihigit pa sa tagumpay ng katotohanan." Matapos ang pagbasa ng hatol, unti-unting bumalik ang katahimikan sa bayan. Ngunit hindi ito ang dating katahimikan na puno ng takot, kundi isang katahimikan na may dalang pag-asa. Ang mga tao ay muling nagtipon sa plaza, hindi na para magprotesta, kundi para magpasalamat. May mga nag-alay ng pagkain, may mga nagkantahan at nagsayawan, at ang buong kapaligiran ay tila nagsimulang huminga ng maluwag. Sa gitna ng kasiyahan, si Mang Lando ay nakaupo lamang sa isang sulok. Nakatanaw sa mga tao na ngayon ay malaya nang ipinapahayag ang kanilang sarili. Lumapit sa kanya si Daniel at umupo sa tabi niya. "Pa, tingnan mo sila. Ngayon ko lang nakita na ganito kasaya ang bayan," sabi niya habang nakangiti. Tumamo si Mang Lando at marahang sumagot. "Ito ang matagal na nating hinintay, anak. Hindi ko akalain na ang simpleng paglalakas loob ko ay magiging simula ng lahat ng ito. Pero tandaan mo, ang laban ay hindi dito nagtatapos. Kailangan nilang matuto na alagaan ang kalayaan at katarungan na pinaghirapan nila." Ramdam ni Daniel ang bigat at lalim ng mga salita ng kanyang ama. Sa mga sumunod na araw, dumating ang mga kinatawan mula sa gobyerno upang simulan ang pagtatalaga ng pansamantalang mga opisyal habang naghahanda para sa bagong halalan. Ang mga residente ay nagkaroon ng pagkakataon na muling marinig ang kanilang tinig at pumili ng mga lider na tunay na maglilingkod. Hindi na sila tulad ng dati na basta na lamang bumoboto dahil sa takot o pangako ng pera. Ngayon, mas mapanuri na sila. Maging ang simbahan ay nagbigay ng malaking bahagi sa pagbabago. Ang pari sa kanyang sermon ay patuloy na pinaalala na ang katarungan ay bunga ng pagkakaisa. Madalas niyang sabihin, kung walang naglakas loob si Mang Lando, baka hanggang ngayon ay nasa dilim ta rin tayo. Huwag nating kalimutan ang aral na ibinigay ng kanyang sakripisyo. Sa bawat misa, lagi siyang binabanggit at ito'y naging inspirasyon para sa lahat, lalo na sa kabataan. Habang lumilipas ang panahon, si Mang Lando ay mas lalong kinilala ng bayan. Hindi na siya tinatawag na pulubi, kundi bilang isang bayani ng kanilang lugar. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagkilalang iyon, nanatili siyang mapagpakumbaba. Madalas niyang sabihin sa mga lumalapit, "Hindi ako bayani. Isa lamang akong matandang lalaki na nagsawa sa pananahimik. Ang tunay na bayani ay kayong lahat, dahil kayo ang pumili na lumaban." Ang ganitong pananalita ay mas lalong nagpatibay sa respeto ng mga tao sa kanya.
Ngunit hindi rin nakaligtas si Daniel sa pasanin ng tagumpay. Maraming lumalapit sa kanya upang humingi ng payo at ang ilan ay nag-udyok pa na siya ang tumakbong mayor sa susunod na halalan. Bagamat nagpapasalamat siya sa tiwala, palagi niyang iniisip na hindi ito tungkol sa kanya kundi tungkol sa bayan. Sinabi niya sa kanyang ama, "Pa, kung tatakbo man ako, gusto kong siguraduhin na hindi ako magiging katulad ng mga taong tinalo natin." Ang pamumuno ay hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa serbisyo. Ngumiti si Mang Lando at mahinahong tumugon, "Kung yan ang nasa puso mo, anak, hindi ka maliligaw." At sa kanilang payak na tahanan, habang magkasamang nakaupo si Mang Lando at si Daniel sa ilalim ng ilaw ng gasera, pareho nilang naramdaman na ang pakikibaka nila ay nagbunga hindi lamang ng hustisya, kundi ng isang bagong simula para sa kanilang bayan. Sa paglipas ng mga buwan matapos ang pagkakakulong ni Ricardo, unti-unti nang bumangon ang bayan mula sa anino ng pang-aabuso at katiwalian. Ang mga lansangan na dati puno ng kaba ay napalitan ng masiglang usapan at pagtutulungan. Naging masigla ang merkado, muling lumago ang agrikultura at ang mga kabataan ay mas naging aktibo sa mga proyektong pangkomunidad. Ang halalan ay tuluyang dumating at para sa kauna-unahang pagkakataon, naging makabuluhan at malinis ang proseso. Hindi na namayani ang pera o pananakot, bagkus ay boses ng tao ang nanaig. Si Daniel, bagaman maraming naudyok na tumakbo bilang mayor, ay nagpasya munang magpatuloy bilang abogado upang tulungan ang mga nangangailangan. Ang kanyang pagpili ay lalong nagpataas ng respeto sa kanya dahil ipinakita niyang hindi siya nauuhaw sa kapangyarihan. Ang bagong halal na lider ay isang guro na kilala sa bayan bilang masipag at tapat at ito'y tinanggap ng lahat bilang tanda ng bagong simula. Sa kanyang panunumpa, malinaw niyang sinabi, ang kapangyarihan ay hindi dapat gamitin upang maghari-harian, kundi upang maglingkod. Samantala, si Mang Lando ay patuloy na naging simbolo ng bayan. Madalas siyang bisitahin ng mga tao upang humingi ng payo o simpleng makinig sa kanyang mga kwento. Bagamat mahina na ang kanyang katawan, hindi nawala ang lakas ng kanyang kalooban. Sa bawat pag-uusap, lagi niyang pinaaalala ang kahalagahan ng pagkakaisa at katapatan. May isang pagkakataon na tinanong siya ng isang binatang estudyante, "Mang Lando, hindi po ba kayo natatakot noon na lumaban sa makapangyarihan?" Ngumiti siya at marahang sumagot, "Takot ako, anak, pero mas natakot ako na mamatay ng walang ginawa. Ang buhay ay hindi nasusukat sa tagal, kundi sa halaga ng iniwan mong halimbawa." Habang mas nagiging maayos ang takbo ng bayan, hindi rin nakalimot ang mga tao na ipagdiwang ang kanilang pagkakamit ng katarungan. Tuwing anibersaryo ng paghatol kay Ricardo, nagtitipon sila sa plaza upang mag-alay ng dasal at pasasalamat. Ang okasyong ito ay tinatawag nilang Araw ng Pagbangon, kung saan muling inaalaala ang kanilang pinagdaanan at ang aral na hatid nito. Ang mga kabataan ay gumagawa ng mga dula at tula tungkol sa kwento ni Mang Lando at ang kanyang pangalan ay itinuro sa mga paaralan bilang huwaran ng katatagan at tapang. Sa kabila ng lahat, nanatiling simple si Mang Lando. Hindi niya hinangad ang kayamanan o kapangyarihan, kundi ang makita lamang na payapa at maayos ang bayan. Isang hapon, habang magkasamang naglalakad sila ni Daniel sa tabing plaza, napahinto siya at tumingin sa paligid. "Anak, kung sakaling dumating ang panahon na ako'y wala na, nais kong tandaan mo na ang laban ay hindi natatapos sa isang tao lamang. Ang laban para sa katarungan ay dapat ipagpatuloy ng lahat. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ito: ang kasamaan ay hindi nagtatagumpay,
hanggat may isang taong handang magsalita ng totoo. Napaluha si Daniel at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang ama. At sa katahimikan ng dapit hapon, sa gitna ng isang bayang muling nagising, nanatiling buhay ang alaala ni Mang Lando, ang pulubing minsang hinamak, ngunit naging daan upang ang buong bayan ay magising at muling bumangon. Sa puso ng bawat tao, malinaw ang aral. Walang makakatakas sa bigat ng kasalanan, at sa huli, ang hustisya at katotohanan ang laging mananaig.